Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author promoter ng The Bible Evangelization. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal sa Biblia, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggo ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay sumampalataya sa Panginoon Diyos at Panginoon Kristo at magabayan ng kaliwanagan upang hindi mamuhay sa kasamaan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo mga mensahe ito mula po sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talatang 18 hanggang 21, ito po ang mensahe. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa Kanya, ngunit hinatulan ng parusahan ng hindi nananampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Ipagpatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12. Ito po ang mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ipagpatuloy po natin kay sa mga taga-Epeso, Kabanata 5, talatang 6 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil sa mga gawain iyon, ang Diyos ay napupuon sa mga subayin. Kaya't huwag kayo magsangkot sa kanila. Dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa liwanag. Sapagkat kayo sa Panginoon, mamuhay gaya ng nararapat sa taong naliwanagan, sapagkat ang binubungo na pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-tugod sa Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa 2 Tesalonica, Kabanata 2. Talatang 9 hanggang 12, ito po ang mensahe. Lilitaw ang sa logo iksuwail na taglayang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalagan. At gagamit siya ng lahat ng pandaraya sa mga mapapahamak. Mga tao marinig na sana kung ano nang tinanggap at inibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, pinubayan ng Diyos na sila malinang espiritu ng kamalian. Apat paniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Ipagpatuloy po natin sa 1 Tesalonica Kabanata 5, talatang 22, ito po ang mensahe. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Ipagpatuloy po natin sa Kolosas Kabanata 3, talatang 5, talatang 8 hanggang 11, ito po ang mensahe. Kaya dapat nang mula sa inyo ang mga pitang makalaman. Pangangalo niya, kahalayan, mahalin na sumbiyo ng damdamin. Masamang nasa at ang pag-imot na isang uri na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ngunit ngayon ito kunin na ninyo ang lahat ng ito, galit, puot, at sama na Diyos. Iwasan ninyo ang panganunungayaw. Malaswa pananalita, kayo hiniran ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayo maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at maiisin. At ipagpatuloy po natin sa 1 Tesalonica Kabanata 2, ito po. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisakatuparan ang lahat ng mabuti. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos dito sa The Bible Evangelization. Ating mong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, gayon din ang banal na sanlibutan. Yan, maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo at gayon din sa banal na sanlibutan. Ngayon naman po ay aking ipaliliwanag ang mga mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa tema na sumampalataya sa Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo at magabayan ng kaliwanagan upang hindi mamuhay sa kasamaan niya. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos ay pinahayag ng pangalan ng Panginoon sa Kristo o kanyang ipinangaral at ikinabay sa atin na tayo ay dapat na sumampalataya at manampalataya tayo sa Panginoon Diyos mula sa kanyang bugtong na anak upang tayo ay mamuhay sa kaliwanagan o maliwanagan tayo. Tayo ay mabuhay sa mabuti
sapagkat kung tayo ay hindi mananampalataya at hindi tayo papailalim sa paghahari na banal na Panginoon simula Panginoon sa Kristo, hindi tayo makapamumuhay ng matuwid. Tayo ay vulnerable sa tukso ng mga demonyo, o vulnerable tayo sa hikayat ng mga kasamaan, o patuloy mula sa simula ay namumuhay ng kadiliman o masama ang mga taong hindi nanampalataya sa Diyos o nagbalik loob sa Kanya. Kaya tayo ay manampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa pagbibigay niya sa Kanya, pagbibigay sa atin ng Kanyang, sa pagsugo ng Kanyang bugtong na anak. O tayo ay magbalik loob at magbago at mamuhay na mabuti mula sa gabay ng Kanyang bugtong na anak o ang Panginoong Kristo. Kaya tayo manampalataya sa Kanya sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Sa gayon tayo mamumuhay sa ilalim ng Kanyang kaliwanagan at mamumuhay tayo na matuwid, mabuti mula sa aral ng mabuting balita. Kung mamumuhay tayo sa aral ng mabuting balita at tayo ay hindi makagagawa ng kasamaan, tayo ay hindi mahihikayat ng anumang uri ng kasamaan, sapagkat itong Kanyang ginawang kapamalaan, kahit na tayo may praktikal na kapamalaan, bilang ginawa rin ng Diyos para tayo ay magabayan at mapamahalaanan sa mabuti, tayo makapag-maintain ng mabuti, patuloy na marami ang nakamagkakamali rito, hindi nakasusunod sa pamahalaan, marami ang gumagawa ng hindi mabuti, marami yung nagkakamali at hindi makasunod sa pamahalaan, marami yung nagnanais na sila yung maghari, sila yung gumawa ng, sila yung pairalin nila yung masama nilang mga gawa o ang kanilang pagsunod sa demonyo o pagsunod sa diablo. So pinag-iiral nila yung mali nilang katuwiran, ang walang ang kanilang pita ng laman, pinag-iiral nila ang walang kabuhuluhan nilang mga katuwiran. Yan. At ang gabay nga nung pagkikaya sa kanila nung suwail o ng diablo, ginagawa ng diablo o ng masamang ng demonyo o ni Satanas mula sa kanyang sawain na kanyang anak na tayo na ang mga tao ay mahikayat na patuloy sa kasamaan, mahikayat sa maling pamumuhay. Kaya yung mga tao, kahit na ang Diyos ay nagtayo ng pamalaan para magabayan ng tao, ay marami pa rin yung nagkakamali at siyempre nahihikayat doon sa kasamaan. Matalino ang mga kasamaan ito upang yung gobyerno na yan ay manipulate nila at sila ay matolerate at manatili sila doon sa gawain masama o sa kadilimang kasamaan nila. So kaya dapat ay para tayong lahat ay mamuhay sa mabuti at ito pa malang iginabay sa atin ng Diyos ay masunod natin at tayo magkaroon ng kapayapaan, mabuting pamumuhay, matuwid from the legality and to the entire abidance of God words from the mabuting balita o pananampalataya natin sa Kanya ay manampalataya tayo. Pailalim tayo sa Kanya pag-aari mula doon sa Kanya bugtong na anak. Ngayon, kung tayo ay hindi papailalim sa bugtong na anak o pananampalataya sa Panginoon Diyos, tayo ay patuloy nagagawa ng hindi mabuti. O ika nga ay yung hikayat ng diablo ay magpapatuloy at patuloy pa siya humihikayat sa mga taong nais na gumawa ng mabuti, nais na magpatuloy sa kabutihan at magbalik loob mula doon sa mga bagong tao na kanyang binigyan ng pagkakataon hanggang sa ngayon. Yan. Kaya yung mga bagong tao mula panahon ni Noe hanggang ngayon ay ito ay mula dyan sa mabuting pamilya na yan na nagpalaganap pa sa buong mundo ay inihikayat patuloy ng mga demonyo sa kasamaan. So ngayon kaya marami pa rin yung nagiging masama hanggang ngayon. Kahit naglagay siya ng gobyerno ay nagiging masama pa rin. Kaya dapat tayo ay patuloy pa rin dahil sa mahal tayo ng Panginoon Diyos, binigyan tayo ng pagkakataon ng dagsa siya ng panahon. Kaya tayo ay magpailalim hanggang sa takdang panahon para tayo ay mamuhay ng mabuti at mayroong kaligtasan spiritual. Hindi lamang mamuhay ng mabuti sa ating pamumuhay na binigay ito, kundi may kaligtasan spiritual. At kaya para tayo makapamuhay ng mabuti, ay magpailalim tayo sa kanyang kaliwanagan. Umagabayan tayo ng kanyang kaliwanagan para mamuhay tayo sa matuwid na pamumuhay. Ayon doon sa kalooban o mabuting balita o kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya kung hindi natin masusunod yung mabuting balita o yung hindi tayo mananampalataya, tayo ay
tayo hindi mabubuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula sa gabay ng mabuting balita, tayo ay patuloy yun sa masamang pamumuhay. At yan ay hindi maganda. Kaya tayo ay iwasan natin ang tayo ay yung masamang mga gawa na yan. Kagaya ng halimbawa, yung hikayat ng mga suwail, na patuloy silang gumagawa ng mga kasamaan, lalong-lalo na sa pagbalakid ng salita ng Diyos. Kanilang ginugulo ang salita ng Diyos upang lumaganap ay ang kasamaan. Yan. Kaya, yung mga suwail ay lahat ay gagawin nila. Yung suwail na pagdating ng takdang panahon, ito'y lilitaw at gagawa ito ng mga masamang kababalagan para may kaya lalo ang tao sa kalamaan. Sa panahon na pagdating yan, ngayon kung sa panahon ngayon, ang suwail na yan ay maraming galamay para magpairal na at ito ay gumagawa na para ihanda yung kanilang paghahari ng mga suwail na ito pagbibigay ng Panginoon Diyos ng ilang panahon. Kaya sila ay nagpapalaganap ng panghikayat ng mga tao para sa kasamaan sa iba't ibang uri ng mga panghikayat para ang mga tao ay sumama at gumawa ng mga samaan. Yan. At hindi sila makasunod sa pamahalaan. Sila ay magpalaganap ng kasamaan kahit mayroong pamahalaan, ma-override nila yan. At iba't ibang mga pagkalaban sa ating banal na Panginoon Diyos. Kaya lumayo tayo sa kasamaan at manampalataya tayo sa ating banal na Panginoon Diyos. At tanggalin na yung pitang makalaman. Yung gusto mo, binabaratan mo yung mga tao, gusto mo, ikaw yung siga, gusto mo sinasaktan yung mga tao, iniinsulto mo, gusto mo ikaw ay yung masamang nasa, iba't ibang masamang mga gawa. So ay tanggalin natin yan, yung sinusunod natin ay kung ano yung parang nais ang ating katawan na tayo ay namumuhay sa masama. Yan ay pita ng laman yung masamang pamumuhay na yan, kaya iwasan natin yan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Diyos. Yan ay malaking tulong ng Panginoon Diyos para tayo ay manatili sa mabuting pamumuhay. So, hindi tayo kung tayo ay hindi mananampalataya, tayo ay hindi makapananatili sa mabuting pamumuhay. Vulnerable tayo. At lalong-lalo na ang ayaw mamuhay na mabuti ay hindi nananampalataya sa Diyos, ayaw nilang maliwanagan. So sila ay nasa kampo ng dyablo at sila ay namumuhay sa ilalim ng kampo ng dyablo. Wala sa ikaya ng dyablo. Kaya tayo ay patuloy na gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos na matatag na kalooban at may sagawa natin ng lahat ng mabuti at pagpapahayag tayo makapagsalita at makagawa ng lahat ng mabuti mula sa gabay ng ating banal na Panginoon. Muli, sana nagabay na naman kayo ng The Bible Evangelization sa inyong spiritual na buhay at tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan ng spiritual. Tayo maliwanagan ng banal na Panginoon sa Kristo at tayo ay mamuhay, tayo ay magkaroon ng buhay at mamuhay tayo sa matuwid na buhay. Tayo gabayan patuloy ng banal na Panginoon sa Kristo hanggang sa itinakda na panahon. Mula sa pagsunod sa kanyang inihayag at gabayan tayo ng buhay at mabuting pamumuhay. At sa ngayon tayo ay makapamumuhay ng ayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. At sana ay magkaroon kayo ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual sa inyong pakikinig at pagtalima ng mabuting balita. At sana ay patuloy tayong gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Agapay ang banal na Santa Maria ng kanyang pagmimilig at kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Mahikayat kayo sa pagtalima ng mabuting balita at pananampalataya sa ating banal na Panginoon. Kayo ay mabuklod sa pananampalataya ito mula Panginoong Yesu Cristo. At sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa dyan. Unawain natin yung ating mga reliyon at iba't ibang mga reliyon upang tayo ay makapagpahirap ng kapayapaan, mabuti, concern, nagmamahalan sa isa't isa. Sa gayon, ay maiwasan yung digmaan, karahasan, at bagkos ay mahikayat natin ng pagbubuklod at kapayapaan yung bawat bansa, pamilya, komunidad, nagkakaisang mga bansa. At yung CBCP, Vatican Church ay maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklorin yung sangkatawan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Yan. At sa ating munting kainan, patuloy na tayo ay nananampalataya ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Sa gabay ng Banal na Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, patuloy tayong gabayan ng kanyang paghimala sa
babahagi natin ang mabuting balita at pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At patuloy tayong gabayan sa paggabay sa mga kapamahalaan. Maliwanagan kayo ng Banal na Santa Maria at mabuting balita, at ang mga kapamahalaan ay mabahala ng mabuti, matuwid. Tugunin niyo ang karapatan. Magpayari kayo ng patas ng justisya. Sa gayon, iiral yung kapayapaan, mamumuhay ng maunlad, mabuti ang inyong nasasakupan, ayon sa karapatan at may patas ng justisya. At sa gayon, ang mga tao ay makapananampalataya ng magaan, makapananampalataya ng mapayapa, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, mula sa inyong paglilingkod sa ating banal na Panginoon Diyos at inyong tungkulin sa inyong nasasakupan. Magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.